pagsamba. Ayun, sige po, no? Bigyan nga muna natin ng isang mataas at isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Ano? Hallelujah. Yes, Lord, parang sobrang atas sa ito. Ayan, okay na yan. Amen. Tunay nga no, na napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Amen. No? Yes, Lord. Sige, church, no? Sa umagang ito, no? Hayaan natin na yakapin tayo ng Panginoon. Hayaan natin na manguna ang Panginoon sa araw na ito at sa mga buhay natin. Ano? Amen. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang hungkay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsipay iyong bigin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako isang libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsipay iyong dinggin, kalakip na awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsipay iyong dinggin, gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa
Tunay nga na maraming salamat sa iyo, Panginoon. At sa umagang ito, kami po ay patuloy na aawit sa iyo. Kami po ay patuloy na magpupuri. Ika'y ay patuloy namin sasambahin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ang puso ko ay dinudulog sa iyo. Kami ay nagpapakumbaba. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga mapurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sige, church, na minsan pa ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord, tunay nga, Panginoon, na maghari ka sa amin. Maghari ka sa church na ito at maghari ka sa mga buhay namin. Hallelujah, tunay nga, Panginoon, na maraming salamat sa iyo. Hallelujah. Yes, Lord. Sige, church, na minsan pa, loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong
sa patuloy na pagbibigay ng pagmamahal ng kahit sino man ay walang makakatumbas. Hallelujah. Yes, Lord, at kami po ay patuloy na aawit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, tunay nga, Panginoon, na salamat sa sukdulang biyaya na ibinibigay mo sa bawat isa sa araw-araw. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord, tuningan na salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Hallelujah. Sige, church, na minsan pa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord, salamat sa sukdulang biyaya mo, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na kami ay iyong patuloy na minahal. Kami ay iyong patuloy na iniyakap. Kahit na minsan ay hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan. Amen. Hallelujah. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya
Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanangan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Tarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord, tulingan na salamat sa sukdulang biyaya mo, Jesus. Hallelujah, yes, Lord. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At ikay naman, Panginoon, ay pupurihin namin sa awit at patuloy namin pupurihin. Sige, church, nasabay-sabay tayo. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kabutihan.
Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Okay, tapos na. Kuya, Come here, Sean. Wait lang. Tubig, mami, tubig. tubig. Water. Hello? Ayan. Watanabe. Watanabe. Tinanggal na natin ang echo. Yeah. Amen. Hallelujah. Komunyon. Kumain po. Sige po. Ang tagabasa si si Julia. Pero isa ikaw mag-ano ng computer. Iset mo yung computer. Sige po, hinga-hinga po muna tayo. God is good? Grabe! Grabe? God is good! Amen. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon po. Amen. Verse 24. Sige, Ate Isa. Hindi, ayun. Sige, no? Sino pong magbabasa? May singaw kasi siya eh. Si Julia? Julia ba? Julia daw, sabi ni Jubel, dapat siya. Ay, ito palin. Ay, ito na, mama. Yan, ayan. Hindi ka magtuturo eh. Para ka incheck, turo ka ng turo. Sige po. Dito ko nang lagay ito para hindi mahulog. Ano ba? Iya. Pag ganun po, ano. Pulpit ah. Yan, pag ganyan. Sa susunod, dadalhin ko na rito yung speaker na isa. Mas malakas. Parang ganyan. Kaya nang tapatan niya. 1 Corinthians 11, chapter 11, verse 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Verse 25. At gayon din naman hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siya'y bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Doon ako pa. Verse 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay nihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Verse 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Verse 28. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sige po, Pastor. Wala. Bago tayo isubo ang komunyon, tayo mag-umpisal, nagawa na natin kanina. Yes. So, nung bago tayo mag-praise and worship, kinuha ni Kristo ang isa sa mga pira-pirasong tinapay. Siyempre, hindi naman pwede lahat. Di ba? Kinuha niya ang isang piraso ng, bigyan mo si mama mo, tsaka si Michael. Okay na po. Isubo natin ang ostya bilang katawan ni Kristo. 1, 2, 3. Thank you, Father God. Pagkatapos nila kumain, kinuha ni Kristo ang saro at sinabi, ito ang aking dugo, dugo ng bagong tipan. 1, 2, 3. Gawin ninyo to hanggang sa aking pagdating. Okay. Kainin nyo to, sayang naman. Sarap. Kumbaga sa mga nagiinuman, yan yung tinapay, yun yung karne, yung pulutan, yung alak. Tama ba? Okay. Totoo. Amen. Hallelujah. Sige po. Sige tayo po ay dumako na sa pagpapasalamat. Testimony po
Sinong first honor for today's video? Everyone and every two and every three? Wala? First honor? Walang first honor? Dalawang anong nakaraang Sunday, hindi tayo nakapag-testimony kasi, alam niyo na. Wala po. Wala bang kababalaghan? Wala bang, Kagila-gilalas na pang... halos 2 weeks din dapat. 2 weeks din dapat. Ate Julia, sige palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Julia. Walang mataas, walang mababa. Na ang hilig mo rin pala sa Ayun, magandang umaga po sa lahat, lalo na sa Panginoon sa ikataas-taasan. Gusto ko po salamat sa Lord, unang-una sa lahat. Sa presence niya ngayong umaga po, no? Nagpapasalamat ako sa Lord na ginising niya ng bawat isa para makapagsamba sa Kanya. Nagpapasalamat ako sa Lord sa biyaya at saka sa gawin ng Panginoon, lalo na po sa pag-aaral ko. Ayun, gusto ko magpasalamat kasi wala nang mababa, wala nang Nagpapasalamat ako, expect the unexpected. Ayun, nagpapasalamat ako sa Lord dahil, sa pag-aaral ko kasi nakapasok po ako sa with honor ngayong 4. Hindi na siya mababa, gitna. Hindi na po siya gitna. Ayun, kaya laki ng pasasalamat ko sa Lord. Ganun din po sa kalusugan po ng bawat isa, lalo na kay Pastor, no? Salamat! Ayun, lakas pa rin ng loob na para lang makapagbigay ng salita ng Diyos sa Bakit? Tama yun. Ayun, nagpapasalamat ako sa Lord din. Sa paggabay niya po, lalo sa parents ko po, kahit, charot, wag na yan. Ayun, Ay, may pacharo. Kahit konti pagtingin. Huwag na, Gibel. ayun, nagpapasalamat ako sa Lord dahil, ayun, patuloy po siya na naghahari sa buhay namin magkakapatid po. Sa kanya po yung pinakamataas na papuring pagsambat at pasasalamat. Amen! Tawa naman ako doon sa sinabi ni Julie. Biglang kumabig eh. Biglang nagcharot. Charot naman. Huwag na nabanggitin. Diba? Amen. Hallelujah. Sige Maayos po. din yan. Sino pong sunod na magpapasalamat? Everyone and every two and every three. Delika, wala kang Ayan o. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Tita. Alam niyo, takamad natin pumalakpak. Amen. Magaling. Hindi ko alam kasi kung paano. Okay. Kasi kanina, thank you Lord sa buhay ng bawat isa. Kanina kasi, pinalipat ako, pumunta ako dyan, right? Kung napansin niyo ako kanina, wala namang kahangin-hangin. Wala siyang kahangin-hangin, right? Tapos yung electric fan, hindi naman siya ganun kalakaan. Isiinitin ako. Kung may nakapansin sa inyo, kung ako kasi, hindi ako mapakali kanina. Grabe, alam niyo yung, hindi ako takot ha, kasi iba yun, pag takot ka, gawain ng kaawa yun, gawain ni Satan yun. Pero kanina, somebody's hug me talaga. Ayoko ng kasi nga, para, sabi nga ni Pastor, pero hindi maiwasan kasi, hindi maiwasan, okay? Ano yan hindi mawa? Hindi maiwasan na hindi banggitin ang Nanay Metang sa oras na to. Kanina diyan grabe yung ginaw ko. Alam mo, hindi yung ginaw na ginaw ha. Alam mo yung may... No sad may face, ha? Oo, yung mayroong nag-hug sa'yo. May nag-hug sa'yo. Kaya nga sabi ko nga, Nay, paupo muna dito. Alam kong sa'yo tong place na to. Paupo muna po. Di ba kanina tumalikod ako. Thank you sa Panginoon sa pagbibigay ng mahigit 1 taon na nakasama natin ang Nanay Metang.
Mahigit isang taon, right? Halos dalawa. Almost, may 1.5, ganun. Mahigit pa sa Okay. Basta maraming salamat naman sa pagbibigay naman ng pagkakataon na nakasama namin ang aming Nanay Metang. Hindi lang siya nanay ni Michael, kundi naging nanay ng buong church na to, ng Risen Christ. Sa lahat ng mga lakad natin, mula Marikina, Santa Maria, Baler, lahat ng mga restaurant, except lang, hindi siya nakasama ng Vikings, no? Kasi may sakit na siya noon, ano? Lahat ng mga SM Fairview, Renz, Tito Renz, mga lakad na kahit saan yan, kahit na hirap siya, kasama natin siya. Maraming salamat, Ama, talaga sa pagbibigay ng isang Nanay Metang sa amin. Naramdaman naman namin na yung totoong nanay. Wala na kaming nanay kasi biological. Tsaka hindi plastic. Oh yes. Pag may ayaw siya, sasabihin niya, prangka siya. Okay. Nandoon yung hindi lang Tito Michael ang naapektuhan, hindi lang si Tita Mase, si Isa, si Iya. Alam niyo kung sino unang-una naapektuhan nung nalaman niya, Pastor Vic. Akala mo siya yung namatayan ng nanay eh. Dumating sa point na sino ba nakarinig si Iya na baka pwede pang mabuhay, pwede pang habulin, diba? So sabi ni Iya, Tito Vic, ang matigas na daw po eh. Ganun ba? Okay. Sabi ni Tito Vic, wala na daw maging sad. Oo, hindi rin naman kasi maiwasan yung pastor malungkot, pero alam naman natin na ando na siya sa piling ng Lord. Yun na lang yung comfort ng bawat isa sa atin na ang Nanay Metang pinapanood na lang niya tayo. So, ang pinakaano nito is yung may mga magulang pa, mga kabataan. Kahit anong klase yung magulang nyo. Okay? Hindi na, lahat tayo hindi perfect. Alam nyo yan. Ipakita natin yung pagmamahal. Okay? Huwag ka na mag-lecture. Sorry, Pastor. Sorry. Nang-lecture pa eh. Yun lang naman ang gusto kong sabihin, Pastor. Habang buhay pa yung mga magulang natin, di ba? Ayun. Thank you, Lord. Nakayanan lahat, ang lahat-lahat mula first day ng Nanay Meta na nawala hanggang kahapon, nandoon na siya. Umalis. Yung katawan lang niya ang nawala, pero yung kanyang kaluluwa at espiritu buhay na buhay doon. Kapiling na niya ang ating mahal na Ama. Okay? Maraming salamat sa lahat ng mga prayers ng bawat isa. Isa lang naman yung ano yung sabi sa iyo, Pastor? Alalayan ang Michael and family. Alalayan. Masaya na ako, Pastor. Nakita ko na. Sabi niya noon. Ano yung sabi niya? Pastor, ikaw muna ang bahala. Sabi niya, Ikaw muna ang bahala. sabi mo sa kanila magpatuloy kasi nakikita ko na ang langit. Ikaw, ang pinaka, ano kasi dito, ano talaga, yung Pastor, si Michael. Tapos sabi niya, Okay, Lord, marami pong salamat ulit sa buhay ng bawat isa. sabi Mula sa Bacolod, Argonza, pumasok mo sa isip ko eh. kay Carl, Soto, Sebastian, kay JM, at sa lahat ng mga nagpapatuloy sa online na nanonood. Maraming salamat, Lord God, sa bawat buhay ng bawat isa. Thank you, Father God. Ganun lang. Hindi naglalaro. Sabi ko lang naman. Amen. Palit na tayo. Una yung Amen. Hallelujah. Sige po. Sino pa pong sunod na magpapasalamat? Ayun. Sige po, kung wala na po, tayo na po ay dumako sa tithes and offering po muna, Dito na lang po sa table, huwag na natin itaas dito sa pulpito.
At tayo na lang din ang lumapit. Kaya lang, pakita. Para hindi na rin makita sa camera. Kung magbibigay, huwag tingnan na. Magbigay at kayo bibigyan. Kumuha, kayo kukuhanan. Diba? Tumuktok, bubuksan. Pag binuksan, kakatoking ka. Diba? Ganun sa amin, nag-aaral ka. Pag may kumatok, huwag pagbuksan. Oo. Pag walang ID. No ID, no entry. Sige po, ano. Hindi makatama siya. Uminom ka tubig, nagmumug ka na may asin. O kaya Listerine, mawawala yung sakit. Oh, kung suka na may asin. Sige po, tayo, ipag-pray po muna natin yung tithes and offering po. Ano tayo po muna yung manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa araw na ito at maraming salamat din po sa tithes and offering po na ito, Panginoon. Langin namin, Panginoon, na ang tithes and offering po na ito ay magamit po sa iyong gawain, sa mga kakailanganin po ng iyong gawain, Panginoon. At dalangin din po namin yung mga nakapagbigay na ibalik niyo po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, yung hindi po nakapagbigay, na bigay niyo po sila ng kakayahan upang makapagbigay sa iyo. Muli, maraming salamat po. Ibinabalik na po namin sa iyong pinakamataas sa papurit pagsamba at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay dumako na sa pinaka-importanting parte ng ating gawain, ang pagbibigay po ng Word of God. Ano po muna ni Pastor Vic? Pastor Vic, pasok. Magandang umaga. Good morning po. Ang ating pag-uusapan ay ang pagbabalik ni Jesus. Wow. Mapayag ba kayo na hindi kayo handa sa kanyang pagbalik? Imagine nyo sa ulap, marating si Kristo. Matthew 24 verse 1 hanggang 2. Ito yung part ng Biblia na nasira ang pangalawang templo ng Jerusalem. Yung templo ni Solomon naging Herod's temple, winasak ng mga Roman soldiers noong 70 AD. Pakinggan nyo. Ang ginagamit ko ay New English Translation Bible para maging madaling unawain. Now, as Jesus was going out of the temple courts, sarap ang baw. Saan yung tubig natin? Ako na. Sandali Kasi, ano mo yung masarap, kaya yun. Ang ayaw ng amoy yung kumain. No? Now, as Jesus was going out of the temple courts and walking away, his disciples came to show him the temple buildings. And he said unto them, verse 2, Do you see all these things? I tell you the truth. Not one stone will be left on one another. All will be torn down. Kasi yung mga Pariseo, mga religyoso, kala nila lagi na lang silang tama. Ang nakakatakot sa isang church, lalo na pag malaki na, yung mga miyembro, complacent. Pag sinabing complacent, relax. Take it easy. You're still young. Anta na pala. That's your fault. There's so much you have to go through. So lahat, busy, mag-aasawa, magkakaanak, magkakaapo, magiging lolo, lola, mamamatay.
Tapos yung mga apo naman nila mag-aasawa, magkakaanak, magiging lolo, ikaw wala na sa mapa. Pero dito, bakit ko binanggit tong verse 1 to 2? Lahat ng nasusulat sa Biblia ay 100% correct. Amen. Problema lang, nung nabuhay muli si Jesus, may mga Biblia na sinasabi ng salita ng Diyos, gaya ng Ethiopian Bible, na hindi daw totoo si Jesus namatay para sa kasalanan natin. At meron daw siyang asawa, 2 o 3. Hindi natin tinatanggihan yun. Pero dagdag, bawas yun sa Biblia. Kaya maganda ang Biblia, yung mahalaga lang ang nandoon. Ang hindi alam ng iba, nabanggit nung panahon ni Pilato, nung nabuhay muli si Jesus, ito pakinggan nyo ha, nabuhay muli si Jesus, ang governor noon, hindi si Daniel Fernando si Pilato. Binigyan niya ng pera yung mga sundalo, yung mga gwardiya sibil, para sabihin hindi totoong nabuhay si Jesus. Kaya hindi maganda ang Ethiopian Bible kasi noong mga panahon noon, uso rin ang fake news. Biro mo sabihin nila hindi totoong nabuhay muli si Jesus. Pero nagpakita siya kay Maria Magdalena, kay Salome, kay Pedro, sa mga alagad niya. So nakita niyo no, kung bakit maganda ang Biblia. Sa Bible, binabanggit yung pros and cons. Yung pabor sa tamang turo at hindi. Hindi katulad sa ibang Biblia na sinasabi nila, gaya ng Ethiopian Bible, one-sided lang ang pinakikita. So makikita nyo, ang Biblia talagang totoo. Pinasabi niya yung good and bad. Kaya nabibisto, alin yung bad, ano yung good. Hindi katulad ng iba, katulad ng Ethiopian Bible, 88 books. Ang Catholic Roman Douay Rheims Version, 72 books. Ang King James, 66. Sabi nila, binawasan daw yung King James kasi walang Maccabees, walang Apocrypha. Kaya lang, yung Apocrypha at saka yung Maccabees, maraming naipasok doon na hindi talaga totoong nangyari. So, doon pa rin tayo sa King James Bible and so forth. At least, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo nagkikwentong wala. Pakibasa nga yung verse 3 to 6. Ito muna. Kasi dalawang elemento to. Kaya nga, pag nagpunta kayo ng YouTube, kung ano-anong katuruan makikita nyo. Ako naman, nanonood kasi bilang pastor, kailangan kaya kong sagutin yung mga pinag-aaralan nila kagaya ng Acacia Record. Hindi Acacia na puno hindi makopa, hindi yun Ang sinasabi noon, yun yung mga paniwala ng mga Hindu, may paniwala ng mga Buddhism, Taoism, Shintoism, at saka yung mga Sintoism. Na? Kasi hindi naman totoo. Mga kapatid, tayo rin may signs and wonders. Huwag kayo papayag. Sila lang ang makapangyarihan. May mangko, mambabarang, hindi nila kaya ang anak ng Diyos. Kasi ang panlaban mo sa Espiritu, Espiritu din. Kalaban mo, Espiritu ni Satanas, hindi ikaw makikipaglaban. Ang Holy Spirit. Okay? So, pakibasa nga yung verse 3 to 6 Tagalog. Ito muna. Sige. Basa. Si ano na pabasahin mo? I-select mo. Paus ka Sige. Jobel, huwag ka na magmalaki. Magbasa ka na. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? At ng katapusan ng sanlibutan? At sumagot si Jesus, at sinabi sa kanila, mag-iingat kayo na huwag kayo mailigaw ninuman.
sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Yung alingaw-ngaw, yung chismis ng digmaan. Tama ba? O, sige, tuloy. Ingatan ninyo na huwag kayo magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Datapat hindi pa ang wakas. Tama? Nagkakaroon na ngayon ng balita. Naapektuhan ng global prices. Dahil ginera ng US ang Iran, hindi na siya sinuportahan ng NATO, North Atlantic Treaty Organization. Karamihan yan sa continent ng Europe. Kasama ang Canada, kasama ang European countries gaya ng Austria, Italy, UK, yung Great Britain. Tapos yung mga Norway, Denmark, yan yung mga bansa na yan eh. Yung mga Czechoslovakia, Yugoslavia, Romania, Poland, Morocco, yung mga ganong bansa. Spain, France, Germany, puro NATO yan. North Atlantic Treaty Organization. Noong una, tinulungan nila si Trump sa Ukraine laban sa Russia. Nagmuntik na magkaroon ng World War II. Ayaw naman ng Russia ng gulo. Nakikialam ang US. Kaya nung nakialam sila sa Argentina, hindi na tumulong ang NATO. Diba yung pinulot sa kangkungan yung presidente nila dahil drug lord. Sana ganun din ang gawin sa Pilipinas. Na? So, nangyari, yun na nga, nagsabi ni Trump, hindi daw tinulungan ng US ng NATO. So, yun ang pinakaan. Pero hindi tayo masyado doon. Parang sample lang ba? Na magkakaroon ng alingaw-ngaw. No? Magkakaroon ng chismis na magkakagulo sa iba't ibang bansa. Ang mabigat dito, marami ang dadating na sasabihin sila ay anointed. O, alam nyo na, anong relihiyon ng may anointed? Na? Mayroon nagsasabi, siya raw ang anak ng Diyos. Di ba, kilala nyo yun? Kingdom pa. Na? Nakakulong. Nakita nyo, nakakalungkot, no? Yung mga member, nadadamay. Tapos, meron nagsasabi, pumunta kayo sa Mount Dolores. May bumababa na spaceship, may nagpapagaling. Biro yun, oh. Mount Banahaw. Naalala ko, nung bago-bago pa ako sa Panginoon, nag-church pa kami sa Baptist Church. Magbi-visitation ako, alas 5, uwi na kami alas 8. Hindi pa ako diabetic nun eh. Pupunta namin bahay-bahay sa Bulelak. Naalala niyo yun, yung Bulelak Street? No? Parang sa SSS, nilalakad ko lang yun. Kami ng mga YP. Ngayon, meron isang bahay doon, sabi, inom kayo. Ano ho yan? Ay, mineral water galing sa Banahaw. Kala naman namin, siyempre, inosente pa ako nun. Banahaw, yung pala, dinadasalan nila yung tubig. Pati juice. Hindi, totoo to, nakakatawa, pero totoo. Experience. Pag inom namin ng tubig, kumulog. Alam mo kung ano naramdaman namin? Dahil wala ngang between Gabi na Kumulog parang ikaw yung tatamaan ng kidlat. Iba yung pakiramdam, para kang addict na takot ka. Ilang kami nun, 10. Boom! Kumidlat. Boom! Kulog. Pag ganun ako, lahat kami. Kala mo nasa amin yung ano. Tapos nalaman ko, sabi ng isang kapitbahay, huwag kayo iinom dyan. Kasi yung tubig na ginamit nila sa Mount Banahaw, dinadasalan nila. Ganun ba yun? Ako, mabilis akong learner. Nagre-research ako. Kaya,
natatakot ako, lesson na yun. Iniimbitahan pa namin mag-church yun. May jeepney ministry. Susunduin sila ng jeep para mag-church. Tapos ihahatid ulit, pauwi. Safe naman yun, Pastor, kasi pinagpe-pray naman. Unless kung hindi mo Hindi, ipinag-pray. ang pray nila yung yung iba, ritual. Hindi, nung ininom mo. Hindi namin alam yun noon. Bago pa lang kami. May mga bagay na madaling sabihin, pero pag wala kang background, iba kasi ang baptist eh. So, limited yung kanilang doctrine sa power ng Holy Spirit. Kita mo karami may sakit, hindi gumagaling. Sa atin may gumagaling. Meron naman talaga, kaya hindi na gumaling, minsan sa desisyon ng tao or panahon na niya. No? Let's be fair. Ha? Kaya nangyari doon, may dumating parang Kristo. Sabi dito, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will mislead many. So, kung ating titingnan, tingnan mo ang Jeremiah 14:14. Mag-ingat po tayo sa mga nangangaral ng hindi nyo chine-check ang Biblia. Jeremiah chapter 14 verse 14, pakibasa. 14:14. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propeta ay nanghuhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo, o inutusan ko man sila, o nagsalita man ako sa kanila. Sila'y nanghuhula sa iyo ng sinungaling na pangitain, at ng panghuhula, at ng bagay na wala, at ng daya ng kanilang sariling puso. Nakita nyo. Nakita nyo. Tapos meron pa sinabi. Jeremiah 23 verse 25. Sige. 23 verse 25. Aking. Sige, tuloy. Aking narinig kung ano ang sinabi ng mga propeta na nanguhula ng mga kasinungalingan sa aking pangalan na nangagsasabi, ako'y nanaginip. Minsan, totoo yung panaginip, pero hindi galing sa Diyos. Naintindihan nyo? Pero, Mag-ingat tayo. Yan yung mga panaginip na hindi naman sila sinugo ng Diyos. Marami ngayong manghuhula ay ayon sa tarot. Charot pala. Na? Sa tarot, nakikita ko, ganito ang mangyayari. Charot pala. Nakita? Kaya mga kapatid, mag-ingat si kayo. Julia kasi, pasimuno ng ano eh. Mag-ingat kayo. Una, alingaw-ngaw o chismis ng digmaan, gera. Okay? Tapos, meron na rin gera. Katulad ng Iran, nananahimik yung ibang Arabic countries, ginigera nila. Tapos, dalawang pinupuntira nila. Jerusalem, yung Dome of the Rock, tinira ng Iran. Palagi ko yun ang yun yung sinasabi sa Biblia na magiging third temple, wawasakin yung mosque. Para mag-away ang mga Hudyo, mag-away ang mga Muslim. Alam mo, kapirasong lupa lang yun, yung Dome of the Rock. Pinag-aawayan yung World War III. Totoo yan. Tinan mo, sabi rito, sa verse 7 ng Matthew 24. For nation will rise up in arms against nation, kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Alam niyo ba na yung Mount Sinai nasa fault line? Mahahati. Alam niyo ba ang Africa mahahati sa dalawa? Alam niyo ba na ang US mahahati sa tatlong lupa? Parang Luzon, Visayas, Mindanao, pero malaki yun. Ang California, lulubog. Ang New York at Chicago, lulubog sa tubig. Alam niyo ba yun? Ayon sa mga scientists, I hope hindi pa tong year na to. I hope na rapture na tayo. Amen ba? Amen.
So mga kapatid, ganun ang mangyayari. Importante sa atin, mahalaga sa atin yung nagbabasa tayo ng Biblia. Tapos, ang mga alagad ng Diyos, pag sinabing alagad ng Diyos, hindi lang yung pastor, lahat ng totoong alagad, followers, may mga persecution. Uusigin. Hello, nakikinig ba kayo? Sa bahay lang, di ba, sasabihin, bawal ka mag-church. Ano ba tawag mo doon? Inuusig ka. May mga magulang hindi naniniwala sa tamang aral, pinagbabawalan. Kaya magpasalamat kayo sa Diyos, alam nyo na yung totoong aral. Hindi natin pinag-uusapan dito yung dahil nagsasamba ka sa risen Christ. Basta nagbabasa ka, tamang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tamang pagbabalangkas ng salita ng Diyos. Tamang application sa salita ng Diyos. Amen. Hindi yung sariling opinion lang, narinig lang sa kanto, yun na. No? Talagang pinag-aaralan. Tingnan nyo. Ingat din kayo mga kapatid. Maraming Kristiyano, nagsasabing sila'y Kristiyano, mahilig magdala ng maleta. Oh, alam niyo na ibig sabihin ko. Pastor pa. Tingnan nyo, pastor ba yan o impostor? Wala akong binanggit na pangalan. May kongregasyon yun. Bishop pa. May kasamang maleta. Oh. Alam niyo naman yung issue ng maleta sa politika. Kaya ayaw na ayaw nila yung isang kandidato na future maging presidente. Kasi religyoso yun, nakakagalit pa ni Yorme yun. Oh, alam niyo na, may binanggit na akong pangalan sa Maynila. Hindi naman nanalo yun. Nagtaka ako, naging nanalo. Dineclare na kandidato. Galitang korte. Makakasuhan yun. Mag-ingat kayo doon. Kristiyano pa man din sinasabi, pero inuusig niya, kapwa Pilipino niya. Ano kang klaseng lingkod ng Diyos? Kapatid. Di ba? Oh. So, boss, magkakaroon ng tag-init. Tingnan niyo yung climate ngayon. Tingnan mo ang Lucas, sabi mo na sa Matthew 10:17. Kapatid, pakibasa mo. Sige. Verse 17. Datapwat mga pakaingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Oh, di ba? Abot mo ka. Oh, pansinin nyo sa mga churches ngayon. Di naman lahat, pero karamihan na ngayon. Mahilig sa chismis, sisiraan ka pa. Hindi ka welcome. Kunyari, tuwan-tuwa sila, yay! Ang ganda ng patotoo, pero naiinggit. Gusto kanila pabagsakin. Maraming ganyang church. Tapos kunyari, open arms, pero hindi ka welcome. Naranasan nyo ba yun? Pumunta ka sa isang lugar, nagpapanggap na welcome ka, pero ang totoo nun. Parang kanta ni Gary Valenciano. Pag hindi ka naka-attend, sasabihin, kay tagal mong mawala ka na. Babalik, pero ganyan yung kamay, no? Babalik at babalik ka rin. Kay tagal mong mawala ka na. O, ganyan, maraming ganun churches. Kahit sa Catholic Church, meron din ganun. May addict pa. O, di ba? Nagda-drugs. Yan ang kandidatong gusto nyo. Hinakampihan. Di ba? Karamihan. Addict pa. May panong religyoso. Kaya tayo, pagka tayo nagsabi na Kristiyano tayo, panindigan nyo, Amen. hindi lang sa salita, pati sa gawa. Tapos, i-exploit ka pa. Pag wala nang makuha sa'yo, iiwanan ka. Ni hi, hello, wala. May ganyan eh. Nakita nyo? Kaya maganda, huwag ka na magsalita. Amen ba? Maraming ganyan ngayon. Ayun, no? Beware of people because they will hand you over to councils and flog you in their synagogues. Flog
F-L-O-G, hindi F-L-A-G, ha? Flag, bandera yun eh. Flag. Bubugbugin ka. Nako, meron dyan mga pastor. Mahilig makipag-away, maghamunan. Marami akong kilalang ganyan. Kailangan marunong ka manindigan. Oh, pastor, kailangan manindigan ka. Ganyan magsalita. Akala mo napakalaking tao nito. Kulang pa yan sa akin. Nangahamon. May ganyan ako nakamimit na ganyan. Mga barumbado. Yan ba ang pastor? Yan ang pariseo. Pinagtulungan nila si Kristo. Ganyan. Mag-iingat tayo sa mga ganyang grupo. Ganyan pa magsalita. Kabago-bago mo rito. Tinanong ka Di binigay mo yung opinion mo. Grabe ka magbigay ng opinion, kala mo kung sino ka, bago ka lang dito. Ba't mo ako tinanong? Sabi ko, mabubuhay naman ako kahit wala kayo Sinabi kong gano'n. Dito sa may bagong silang, nakakilala ko yun. Commission. May pangalan pang salitang commission yung church. Puro naman sila konsumisyon. Oh! Hindi pa ninira yung mga kapatid kasi wala naman akong binanggit na pangalan ng church. Sa bagong silang yun. Naranasan ko yan, yung mga ganyang tao. Kunyari, Kristiyano. Tapos, ang mga scientists ngayon, habang tumatagal, compare yung 2026 sa year 2025, compare mo yung 2025 sa 2024, 2023, dumadami ang incident ng lindol. Hello, nakikinig ba kayo? Tapos, ang ulan, yun dapat hindi umulan, umuulan. Sipin nyo ngayon, dati nung panahon ko, nung high school ako, 70s, pag umulan, ginaw na ginaw ka na. Ngayon, kahit umulan, tanggalin mo na yung balat mo sa katawan mo, init na init ka pa rin. Umuulan, hindi ka giniginaw. Sira na ang ozone layer. May sinasabi ang Biblia dyan. Tingnan mo. Basahin mo yung yung Luke 21:11 to 12. Luke 21:11 to 12. Sige, basa. At magkakaroon ng malalakas na lindol. At sa iba't ibang dako ay magkakagutom at makakasalot. At magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot. At ng mga dakilang tanda mula sa langit. O, di ba yung 3-1 Atlas? Sabi nila kung ano sinasabi ng scientist, takot na takot sila. Yun daw yung mga alien, mga taga-ibang planeta. Saan ka nakakita? Kometa, nagra-right angle. O di spaceship yun, sabi nila. Ang kometa, kadalasan, hindi si Sharon Cuneta. Kometa, comet, meteor. Pag bumababa, may tail kasi may friction sa atmosphere. Yung pagkapababa, ang tail nakataas. Pagkapataas, galing sa ibang hemisphere, tayo eastern, sila western, pababa yung tail. Kasi curve yung earth Bumabagsak ang comet, ang meteor. Ang daming kababalaghan. Di ba ang tao, pag may nakitang comet, palubog yung comet, pababa. Ibig sabihin, may gera. Pagpataas, may peace. Di ba? Yung pala, hinag-peace. Kasi hindi nagbabasa ng Biblia. Tapos, marami, kaiinggitan ka kahit wala ka namang ginagawa. Sila nga, napakayaman na nila, inggitero-inggitera pa. Minsan, binibiyayaan sila ng motor. Inggit pa sila doon sa taong walang motorsiklo. Naku, marami akong kilalang ganyan. Tapos, kakamustahin ka kunyari, pero may kailangan pala. Wala man lang kamustahan. Hi, hello, hi, ganyan. Marami tayong kilalang ganon. Pero, huwag niyong pagkait. Kunyari, may blessing kayo, okay lang yun. Kahit na nagulangan kayo, i-bless mo na lang.
Pero nakakalungkot, sinasabi nila sila'y Kristiyano, pero hindi sila marunong mag-ingat sa dealing. Mga kapatid, hahatulan tayo pag hindi tayo marunong makihabilo sa tao sa tamang dealing, transaksyon. Meron dyan, tinulungan mo na, sisiraan, ay, bumaba. Sisiraan ka pa, kapatid. Tanggapin nyo na yon dahil Kristiyano tayo, sisiraan tayo. Na wala ka namang ginagawa. Amen ba? Amen. Mag-ingat kayo sa mga ganyan tao. Pastor, ang nakakalungkot pala ang Kristiyano, laging ganyan. Hindi lagi, pero tanda na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ni Jesus, ang taong kinalulugdan ng tao, ulitin ko ang taong kinalulugdan ng tao ay hindi sa Diyos. Karamihan, lalo na ang pastor, laging sentro ng batikos. True. Pastor's wife, may batikos. Sasabihin, si pastora, ganito, gagawin pa ng palalabasin pa yung asawa ng pastor, may inutang, ganun, wala naman pala. Sisiraan ka pa. Hindi lang makabayad, sisiraan ka pa. Ganun talaga, unawain man lang kasi yung level ng tao, hindi pa niya naabot yung level ng spirituality mo. Naintindihan niyo ba? Amen. Pag ang tao masyadong sakim sa mga material na bagay, hindi pa yan nakakaabot sa level ng spirituality. Naintindihan niyo ba? Amen. Kaya mag-ingat kayo. Ba't ko sinabing mag-ingat? Huwag kayong uto-uto. Pag may pera kayo, inuuto kayo, bubulahin pa kayo para maperahan kayo. May ganyan. Ingat kayo. Dito sa church, hindi ko inaalis yung tumulong ka sa kapwa, tumulong ka, pero huwag ka naman magpauto. Pero pag sinabing giving, magbigay ka naman sa gawain. Amen ba? Amen. Kaya yung mga tao, katulad dito, teaching natin, ang tithing, kapatid, kung tutuusin, yan ang support ng pastor. Kailangan din ng pastor ng suporta. Pero ako, awa ng Diyos, natutulungan ako ni Lord in some ways. Kaya hindi ako masyadong dyan. Pero itong offering, magbigay kayo kasi para sa gawain. Halimbawa, bibili ng komunyon. Minsan, bibigyan ng pamasahe yung walang pamasahe. Di ba? So, ganon. O kaya, pantulong sa pag-aaral ng mga bata. Pupunta naman din siya mga kabataan. Oo, pero hindi naman pwedeng puro ganun na lang lagi, no? Minsan mag-isip ka rin practical. Kaya kayo, pag kayo nagkaroon ng trabaho, tulungan nyo ang church. Nangangako ba kayo? Ayun, yung isa doon, no? Amen daw. Sino? Si Aliyah. Tama, kasi paano tayo lalaki? Wala naman tumutulong sa church natin. Hindi naman ako. Di ba? Kami, para makatulong sa pag-aaral, kahit papano, pamasahin ng mga bata. Ganun. Amen. Minsan tatanungin nyo, Pastor, ba't sige ganun? Retiro na ako eh. Kung hindi ako retiro, okay lang. Health issues, syempre, di ba? Pero magpo-provide ang Lord. Tingnan mo, pagka nagkaroon ng sweldo yung mga graduate natin, tutulong yan sa gawain. Amen. Magbibigay din kayo sa offering. Amen ba? Amen. Tumulong kayo, hindi po pwede yung umasenso ka lang iniwanan mo na yung church natin. Tapos, pag gusto natin tulungan yung kapwa member ng church natin, hindi natin matulungan. Hindi naman pwedeng puro ako lang. No? Naintindihan niyo? Amen. Kaya mga kapatid, importante na maging prepared tayo sa pagdating ni Kristo. Tingnan nyo yung sabi ni Jesus Christ dito. Kaya isang sign, kung malapit na, wala na tayong excuse. Mga kapatid, kahit Katoliko ka, wala akong pakialam. Ang importante, salita ng Diyos. Kahit gamitin mo pa yung Douay Rheims version, isa lang ang sinasabi niya.
Sabi niya rito, verse 14, basa. Luke, Matthew 24, verse 13. Muna. 13 and 14. Sige, basahin. Matthew 24, verse 13 to 14. Verse 13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. O, nakita nyo? Hindi madali ang buhay Kristiyano. Pero mas mahirap ang buhay ng isang tao hindi totoong Kristiyano. Bakit? Tanong nyo bakit? Bakit? Kasi pag hindi ka totoong Kristiyano, solo mo yung problema mo. Pero kung ikaw ay totoong Kristiyano, may Kristo ka sa puso mo, hindi mo solo yung problema mo. Isang salita mo lang sa Diyos, papakinggan ka. Amen. Hindi katulad nung pag wala kang aral sa salita ng Diyos, wala kang Biblia. Tingnan mo communion natin, mga kapatid. Nagko-communion ba tayo? Puro ostya lang? Hindi. Nagko-communion tayo, may fruit juice. Bakit? Yun ang turo ng mga nasa Biblia eh. Gawin nyo to hanggang sa aking pagbabalik. Hindi naman tinuro, isang ganun lang, siya lang yung iinom eh. Amen. Totoo naman. Amen. Huwag ka magbanggit, baka ma-offend yung mga Katoliko na mali yung ginagawa nila. Susubo yung ostya, walang alak. O, anong tawag mo doon? Isa pa. Walang kapangyarihan. Totoo. Katawan, offering ni Kristo yun. Katawan niya eh. Salita ng Diyos. Dugo, kabayaran ng kasalanan. Paglilinis ng kasalanan. Oh, nasaan yung paglilinis? Katawan lang ang kinain nyo. Walang alak. Kumbaga may pambara, walang pampadulas. Walang panulak. Walang panulak. Hindi naman ganun si Lord, kompleto. Amen ba? Amen. Ako, ginagawa ko lang katatawanan, pero sacred yan. Sagrado yan. Kaya sa verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached throughout the whole inhabited earth as a testimony, thank you, to all nations, then the end will come. Pansinin nyo, mapa-internet, walang excuse. Lumabas ka sa kanto, may nangangaral. Maraming churches ngayon, pinapangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Walang excuse. Sabi nila, hindi ako marunong magbasa. Meron naman ka. Hindi ako marunong mag-Ingles. Tinatagalog naman. Iniilonggo, kinakapampangan, binibikol. Walang excuse eh. Kaya pag yan, kalat niya, saturated na, at wala na nagpipreach tungkol sa Bible, dadating ang araw, wala na mga ngaral. Alam na ng tao, higher consciousness. Yan ay sign ng kanyang pagbabalik. Basahin mo. Verse 14. Sige. Tagalog. Verse 14. Sige. At ipangangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Kita nyo? Dadating ang wakas. Sign pa lang yan. Oh. Ito masyado mahaba, baka hindi na tayo matapos. Prophecy tungkol kay Daniel sa Israel. The prophecy of desolation. Ayan, no? Verse 15. So when you see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet standing in the holy place, let the reader understand. Ito yung tungkol sa mawawala sa mapa ang Dome of the Rock, pero i-reconstruct ang Solomon's Temple, Herod's Temple. Magkakaroon ng Old Testament worship. Tapos yung Old Testament worship, papasok doon yung magpapanggap na Kristo. The Antichrist. Hindi
Antichrist. The Antichrist. Kaya wala pa. Pagkatapos ng pagdating ng Antichrist, yung third temple, papasok na doon, another 3.5 years, possible rapture na. Yan ang totoong turo. Mga kapatid, kunyari, ito na yung countdown. Handa ba tayo? Anytime, pwedeng baguhin ni Lord yan kasi walang makakaalam ng oras, walang makakaalam ng panahon, dadating si Jesus. And it's no joke. Totoo. Huwag tayong papetik-petik. Tatanungin ni Lord, anong nagawa mo sa buhay mo para sa akin? Tama. Tinanggap mo ba ako bilang Panginoon at tagapagligtas? Bukang bibig mo ba yan sa mga kaibigan nyo? Sa mga kamag-anak nyo? Nasaan ang Kristo Jesus? Hindi yung Kristo Jesus na nalalaman nila sa dyaryo, sa magazine, yung Kristo Jesus ng Biblia. Kailangan handa tayo. Baka isumbat yan ang kamag-anak mo, kapatid mo. Hindi mo naman sinabi sa akin yung tungkol sa kaligtasan eh. Oh. Tapos tatanong, hindi, si pastor, di kami tinuruan. Ba't hindi ka nagtanong? Dapat mayroon tayong kumbaga sa negosyante, sales clinic. Paano mo patatanggapin yung tao kay Kristo? Amen ba? Amen. Dapat ganun. Meron akong mga pwede i-xerox. Amen ba? Amen. Amen. Ngayon, tumayo tayo, pag-isipan natin. Pumikit tayo manalangin. Father God, bigyan mo ng lakas loob lahat ng naririto. Tumaas ang pananampalataya. Amen. Magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi pwede yung lagi na lang kaming ganito. Bigyan mo kami ng lakas loob para ipangaral ang salita ng Diyos kahit ano sitwasyon namin. Upang ang iyong salita ay maibahagi sa ibang tao. Malapit ka nang dumating, Jesus. Not even the hour, nor the angels in heaven. And you come quickly, sabi mo. Ito na yung mga pangitain. May gera, may lindol, may katatakutan sa alapaap. Kahit saang parte ng mundo, nakakakita sila ng kakilakilabot na mga pangyayari sa skies. Kahit ang mga scientists. Hindi pa dumadating yung 3 days of darkness. Global. Ano kaya pag gumising kami ang dilim-dilim? Walang kuryente, walang internet, walang tubig, walang ilaw. Umaga hanggang gabi walang liwanag. 3 days of darkness. Ano kaya mararamdaman nyo? Huwag na nating hintayin yun. Magsisi na tayo ng kasalanan. Tayo masyadong engganyo sa mga fashion, fad, sa mga trending na hindi natin ginagawa ang ating duty sa Panginoon. Kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, naanyaya mo ba barkada mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, mag-church dito? Naggawa mo ba yun? O kinahihiya mo yung church natin dahil maliit? O kinahihiya mo yung sarili mo? Hindi tumitingin ng Diyos sa perpektong tao. Amen. Ang hinahanap niya, perpektong desisyon. Buo ang loob, i-share. Yun lang, kung di ka marunong mag-share, magdala ka lang ng kaluluwa sa bahay. Madali nang lumipat sa malaking lugar kung maraming sumasamba. Naitanong niyo ba yung sarili niyo, bakit kaya wala akong maimbitahan? Check natin ang puso natin.
Sa Santa Maria, meron ng mga kaluluwa doon. Baka maunahan pa tayo dito. Mga kapatid, tanongin natin sarili natin. Kamusta na ba tayo, mga kapatid? Ito ang oras ng paghahasik, pagyugyug, kung meron tayong bunga sa ating mga buhay. Ito pa, may tanong pa ako. Kunyari, pagpalaing ka, pagpapalain mo ba ang church natin? O sasabihin mo, bye-bye. Tapos na kailangan ko sa Lord. Maraming Kristiyano ngayon nakalimot. May mga nangako pa nga sa akin. Pero hindi nila tinupad. Ang lalaki na ng church nila na nangangako, hindi naman tinutupad. Recommit yourselves unto the Lord. Gayahin niyo ako itong maikling prayer na to bago tayo magtapos. Pakinggan niyo to. Pero sabihin niyo, wala magtitingin. Holy Spirit, Holy Holy Spirit, Spirit, fill me, heal me, teach me, teach me, protect me, protect me, seal it with the blood of Jesus Christ. seal it with the blood of Jesus Christ. Seal it with the name of Jesus Christ. Seal it with the name of Jesus Christ. Seal it with the blood of Jesus Christ. Seal it with the blood of Jesus Christ. Seal it with the resurrection of Jesus Christ. Seal it with the resurrection of Jesus Christ. Hear our prayers Hear our prayer according to your mercy according to your mercy and loving kindness. and loving kindness. I dedicate myself to you. I dedicate myself to you. I rededicate again I rededicate again myself to you. myself to you, Father God. Father God. Amen. Amen. Pakanta ka ng closing prayer, song, tapos mag-end na tayo. Para hindi na tayo matagal. Okay? Sige. So, salamat. Documents. Downloads yan. Ayun mo. Tracing. Hindi yan mo. Yun, this is it. Awitin natin. Jesus, salamat. Ayan. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus.
dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Yes, Lord. Tunay nga na dakila ang iyong pag-ibig at maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil ang iyong gawain ay natapos ng matagumpay, Panginoon. Ibinabalik na po namin sa iyo pinakamataas sa papuring pagsamba at pasasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Yes, Lord, sige, church. Babay na po tayo sa ating live, See you po next Sunday. Bye-bye! Mama Del. Hi! Bye-bye.